Tapos ang daming cheese, kaya naman stretchy talaga. Oh. Hindi. Absent na naman si Chairman eh. Absent ka na naman. Magandang good evening po for tonight's video. Halina't samahan nyo kami dito sa street foods capital ng Pilipinas na para ka na rin nakapunta sa iba't ibang bansa kapag natikman mo mga bagong-bagong itinitinda dito. Walang iba kung dito yan sa Ugbo, Tondo, Manila. At ngayong unang pasok nga ng taon muli kaming bumisita at naisipan naming mag-food trip muli dito. At napag-alaman namin na napakarami na palang bago dito. Pagpasok nga namin ng street na ito walang humpay pa rin, ang dami ng tao ang pumupunta at bumibisita para mag-food trip dito. Grabe, napakaganda naman talaga dito. Galing ka na, kakain na ba kayo sa dampa ngayon? Bumungad nga sa amin ang sikat na street foods na India na talaga namang viral na viral sa social media dahil sa proseso kung papaano ito inihahanda sa India. Ito ang pani puri na 80 pesos meron ka ng 5 piraso. Una ay binubutas muna nila ang pani puri balls, saka lalagyan ng palaman sa loob ng mashed potato at mga pinaghalo-halong sangkap, pagkatapos ay lalagyan din ng dinurog na noodles, tapos lalagyan ng iba't ibang spices. Merong 2 klase ng sauce, isang tamarind na tamis-asim at mint na medyo spicy. First time ko nakatikim nito yung may noodle siya. Pwede rin pala. Yung kanina medyo matamis na maasim. Ito daw yung spicy nila. Mas masarap yung medyo may kick ng anghang. Sunod naman namin itong bagong-bago dito sa Ugbo na kilala naman na street foods sa Japan. Ang 10 yen cheese coin na 99 pesos lang. Pwede kang mamili ng flavors chocolate, matcha, cheese at mozzarella. Syempre, mozzarella ang pinili namin para stretchy. Unay papahiran ito ng margarine tsaka lalagyan ng butter o pancake mixture na harinang tundo. Kapag may babos na ako, kunin na sa pulang baul ang mozzarella, saka ilalagay. Lulutuin bahagya, tsaka ito pagsasamahin. Boom! Para mabuo ito into coin pancake. Thank you, Master. Uy, Master. Grabe. Sa paglalakad pa namin, meron na pala ditong nagtitinda ng hanghulo na sikat naman sa Korea at China. So basically, fruits on stick ito. Coated with caramelized sugar. Tunawin muna ang asukal, ikokot sa fruits, at saka ilalagay sa tubig na napakadaming yelo para tumigas ang asukal. At ayan, 95 pesos lang din ito. Pwede na kayong mag-add ng 5 pesos for popping candy. Try na natin. Crunchy. Tamis. Pumuputok-putok siya. Sarap. Parang nakarating na ako ng Korea. At pagkatapos nyo na mag-food trip, pwede kayong uminom ng kape dito sa Cafe Crisostomo. Perfect pampababa ng lahat ng kinain nyo the whole night. Pala sa Cafe Crisostomo ay makabibili kayo ng trending at sikat na chicharon bagnet ng MNL Chichanet. Kaya naman, ano pang hinaantay nyo? Sugod na o di kaya i-message nyo ang kanilang page para maka-order kayo. Nasa comment section lang. Sa paglalakad pa nga namin, nakita namin itong nagtitinda ng takoyaki, pero ang pumukaw sa amin ay itong tubo o sugar cane na 75 pesos, may isang basong fresh sugar cane ka na. Dati ay sa Binondo ko lang ito nakikita. Meron din pala silang machine na 3 times nilang pinapasok ang tubo para lumabas ang katas nito. Ayan, meron na tayong fresh na sugar cane juice na nakakapawi ng uhaw, yung tamis niya hindi nakakaumay. At mapapasabi ka na lang ng Sarap, refreshing. naalala ko tuloy ang childhood memories ko na napangas-pangas ang tubo na ito, pati bayan ng ngipin Siyempre, hindi din mawawala ang smoking siomai na masarap pati na rin yung nagtitinda. At grabe, dito lang kayo makabibili ng siomai na umuusok Ang galing, di ba? Ang lalaking siomai niyan, sobrang solid. Yan naman, punta na ulit kayo sa Ugbo, Tondo para matikman nyo ang mga international street food dito. So paano? Ganito na lang. Paalam.